So may lumabas na article mga ate at kuya, or at least na-share ni Miss Sass, na di umano, hold on, okay mamaya yung ibang topics, ang dami kong na-ready mga ate at kuya, ginoo ko. Anyway, sana hindi buffering, sana okay ang signal natin ha. Alright. May shinare si Miss Sass na isang, siguro comment ito or post, na ang pangalan ay Senzal Otravia, na sinasabing may pinanghahawakan ang anemika sa Pilipinas, kaya si PBBM ay nag-pivot, 'di ba? Nag 180 talaga, nag full 180, hindi naman full 360 kasi yun eh. Nag full, at least full 180 or half, 'di ba? Tumalikod si PBBM sa kanyang pangako na siya ay magiging neutral, 'di ba? Wala siyang kakampihan, a friend to all, enemy to none, yun yung mga pautot-utot, di ba? Kaibigan ng lahat, walang kaaway, pero ngayon ay kaaway na ang China at kaibigan na si anemika. Bakit wala tayo naririnig ngayon na nagsasabi na tuta ng China si PBBM? Ayan naman na talaga ngayon ang sitwasyon, tuta indeed, di ba? Bakit naging sunod-sunuran si PBBM sa anemika? Sa kagustuhan ng anemika na dapat na magkaroon ng base militar dito, at alam nating paghahanda naman yan sa gyera ng Taiwan at China. Gustong gusto ng anemika ng gyera dahil may pera sa gyera. Yan yung pagbibenta ng mga bala, 'di ba? Kanyon, amphibian, submarine, fighter plane, lahat na tangke de gyera, kung anek-anek pa, 'di ba? Bala, missiles, nuclear weapons, lahat na. Bilyon-bilyon, baka hindi lang ang industry ng gyera, 'di ba? Perang magaling, Diyos ko po, Ginoo ko. So ito po yung shinare ni Miss Sass. Ayan, napamura pa nga si Mrs. I fought ha, sabi ni Miss Sass. In the latest edition of Newsweek, Chinese magazine, the magazine draws from many inside sources. What? The reason why Marcos Jr. made 180, parang ayun nga, 'di ba? Bubaliktad si PBB, 180 degrees pivot in Philippine foreign policy and turned against China. 'Di ba? PBBM made a Faustian bargain. Faustian is para pong ibinenta yung kaluluwa, dignidad, 'di ba? Reputasyon, karangalan, yun na yun. Kaya nga yung sa survey natin, 'di ba? Nagbenta ba ng kaluluwa or hindi lang kaluluwa ang binenta? PBBM daw made a Faustian bargain with the Americans to reclaim 61 billion of FEM estate. Ito yung sa tingin ko ay properties ni dati, yung FEM po tatay ni PBBM. So yung estate, pwede pong yung building dyan sa, well, baka hindi, yung building po kasi ng mga Marcos sa Wall Street yata ay pag-aari na ni Donald Trump. May article niyan eh. Yung Trump Tower somewhere there in New York ay dating pag-aari ng mag-asawa ni Madam Imelda at tsaka ni dating Pangulong Marcos. Sino ba namang Pilipino ang kayang magmay-ari ng real estate sa anemika? Building pinag-uusapan, hindi apartment. Apartment nga lang sa New York, mababa na ang $10 million, mga ate at kuya. How much more buong building? 'Di ba? Sa isang floor ng building, ilang apartment units meron? 'Di ba? Ay milyon-milyon na ang halaga. New York pa, 'di ba? Prime estate. So yan po, nakasulat sa Chinese, pero may ano naman to, may translation. I think nasa comment section yan. Eto, ayan, zoom natin. Maisa-zoom ba kita? Okay, zoom. Asian Week, may translation. The inside story on the reversal of Philippines' China-friendly policy. Dati nakikipagkaibigan tayo sa China panahon ni Tatay Digong. Bakit ngayon bumaliktad tayo? The US has the goods on the Philippine president. Sabi doon sa translation sa kulay white na yon, sa pinakamababang white. Ito yung equivalent itong Chinese character doon sa kabila. Deployment to Taiwan. So the US has the goods on the Philippine president. Ano yung tinatawag na goods? So maybe ito ay yaman, 'di ba? Kung naaalala nyo, ilang beses nagpabalik-balik si PBBM sa anemika. Parang ang pagbalik-balik niya doon ay nakatatlong beses na within a year of his term, right? Nakadalawa or tatlong beses na. Bakit pabalik-balik si PBBM sa anemika?
At sabi nga po ni Queen Boja Kera, may mga bit-bit na crates pabalik. Kung hindi man papunta ang Pilipinas, papunta ng UK. Kasi naalala niyo, merong trip dati si PBBM, I think that was in April if not May 5th, nasa Anemica, 5 buwan, was it last year? No, itong taon lang. Pagkagaling niya ng Anemica, dumiretso siya sa UK para umattend ng coronation ni King Charles. Right? Di ba pumanaw na si Queen Elizabeth? So, syempre, ang papalit or ang hahalili, yung anak na si King Charles, di ba? Yung tatay yung asawa dati ni Princess Diana, tatay ni Prince William, tsaka ni Prince Harry. So, after ni PBBM ang galing sa New York, dumiretso na ng UK. So, pwedeng kung meron man silang mga bit-bit na crates, baka dineposit na yon sa offshore accounts. Kung siya naman ay dumiretso ng trip from Anemica to the Philippines sa ibang pagkakataon, baka may mga bit-bit na nga ring crates pabalik ng Pilipinas. At ano po ang laman ng crates? Ano ba ang nilalagay sa lalagyang kahoy? Kahoy. So, parang mga boxes ng kahoy, anong pwedeng ilagay dyan? Pera ba? Or ginto? So, kung na-reclaim ni PBBM yung 61 billion na estate, whatever deposits meron ang tatay ni PBBM sa Anemica, can you confirm, PBBM and Queen Butod, na nakuha nyo na ang 61 billion? Actually po, ang 61 billion, katulad ng computation ko kanina, pumapatak siya ng 4 trillion. Hindi naman. 3.4 trillion. 3.4 trillion. Napakalaking pera po, mga ate at kuya. Budget na yan ng buong Pilipinas sa isang taon. As in, tatakbo na ang, di ba, ang ekonomiya ng Pilipinas sa ganun yung sa 3.4 trillion budget yan, kung na-reclaiman nila yan sa sa US. And kung may yung utang ng Pilipinas ay babayaran natin, ang utang natin nasa 14 to 15 trillion na eh. So mababayaran natin yung almost 1/5 or 1/4 sa 61 billion na yan. Mababayaran na ng Pilipinas yung 1/4 na trilyong utang ng Pilipinas, 'di ba? Sabi nga nila, hindi ka pa pinapanganak, may utang ka na, kasi mamanahin natin yung utang ng mga ninuno natin, 'di ba? At ng mga susunod na henerasyon. Mamanahin natin, hindi ka pa nabubuhay, hindi ka pa niluluwal ng nanay mo, may utang ka na. Naiintindihin. Kasi nga dapat tayo mag-ambagan para mabayaran yung 14 to 15 trillion dollars na utang ng Pilipinas. Mahilig kasing umutang ang Pangulo ngayon. Ilang beses nang umutang, right? At bukod dyan, may mga utang naman na tayo. Panahon ni Ngoy-Ngoy, nadagdagan na rin yung utang natin sa World Bank. Hindi naman natin naramdaman kung saan napunta yung mga inutang. Same with this current administration. Bilyon-bilyong dolyar ang inutang ni PBBM. Wala naman tayong makita kung saan napunta yung inutang niya. Wala pa tayong nakikitang bonggang tulay, bonggang kalsada, bonggang hospital, bonggang eskwelahan, infrastructure na big ticket. Wala pa tayong nakikita so far. Right? Ang ipinamimigay laang bigas, pero bilyones na ang inutang. So, nasa na yung mga inutang na iyon? Kamkaman Blues, nagtatanong lang naman. So, 61 billion. Putal pa lang po yan sa yaman ng mga Marcoses. Pero kung nakuha ni na PBBM yan, naiuwi na sa Pilipinas or naideposito na sa mga offshore accounts, aba, ay sana all na lang talaga, di ba? Sana all. Ano ang kapalit? Yun ang tanong natin. Ano ang kapalit para hindi na mahirapan si PBBM na makuha itong yaman ng kanyang mga magulang sa Anemica? Sabi po narinig ko kay Bagong Lipunan, at sa tingin ko may point siya. At saka nabanggit ko na rin to kagabi, di ba, sa vlog ko. Sa tingin ko, ang kapalit ng 61 billion dollars or 3.4, halos 3.5 trillion sa pera natin. Yung trilyon na yun, papasweldo mo na sa teacher, sa police, di ba? Lahat na yun eh. Sweldo sa mga empleyado, budget ng mga opisina, pampagawa ng school, pang repair, lahat na yun, ate. Ganun mga ate ko, ganun kalaki ang trilyong pera, no? Buong taong budget ng Pilipinas. Ayuda kung may mga bagyo, ganyan, at kung ano-ano pa, trilyon. So, kaya nilang ubusin to in their lifetime unless waldas sila
siguro, no? Kung bili ng mga mamahaling gamit, paintings, aba parang kinakabog na ni si Madam Imelda nung araw kung ganun man. Kayang bumili ng mga 'di ba, ng mga luxury items, mga mamahaling real estates or properties abroad, 'di ba? Alahas sa $61 billion. Right? Hindi mo na masa pa 'yan. Kahit nguyain mo 'yan araw-araw, hindi mo uubos yung perang 'yan. So ibibili mo 'yan ng mga mamahaling gamit, 'di ba? Ginto, paintings, antiques, mamahaling sasakyan, 'di ba? Ferrari, McLaren, lahat na. Mga mamahaling relo, lahat, gamit, bags, lahat na. Lunod ka na sa perang 'yan. 61 billion pa lang 'yan. So sabi nga po, hindi kaya ang kapalit nito ay ang EDCA sites. Bakit kasi nagbago Nagbago yung policy ni PBBM. Iba yung pinangako niya, 'di ba? Sa mga interviews niya with Tito Boy Abunda kaysa sa ginagawa niya ngayon. Sabi niya bumahing lang daw ang alinman sa higanting bansa, China and Anemica, burado ang Pilipinas sa mapa. So wala daw tayong dapat kampihan at hindi daw tayo dapat makisali sa sigalot ng dalawa. Bakit ngayon sumasali tayo? Nandito pa yung mga kano na yan, yung base militar. May mga bases na, may mga military bases na sa Pilipinas. EDCA sites nga, napasekreto pa nga nung una. Kaya galit na galit si Senadora Amy. Paki-reveal kung saan ilalagay yung mga base militar na yan, yung mga EDCA sites. So sa tingin nila yung kapalit ng 61 billion or yung ease, kasi kanila naman yan, dapat naman nilang makuha. Kaya lang baka daanin sa technicalities, mga ate at kuya. 'Di ba? Baka gipit-gipitin, pahirapan, hinga ng maraming documents si PBBM bago niya ma-reclaim yung yaman ng kanyang mga magulang sa Anemica. Right? So siguro naging madali yung processes, naging madali yung pag-approve na isoli na sa kanila yung pera. Ayun na ang kapalit naman ay yung mga EDCA sites. Baka mamaya yung donation ni Tamba doon sa Harvard, another kapalit yon. $2 million. Katiting lang yon, 'di ba? Kumpara sa 61 billion. At ang may sabi po nito ay ito pong post ng Newsweek ng China. May goods na pinanghahawakan ang Anemica kay PBBM. 'Di ba? Ayun nga Yan. At anong goods ang hawak ng Anemica? The US has the goods on the Philippine presidents. So may bribe. Ganun ba 'yon? Merong pinanghahawakan ang Anemica sa Pangulo natin. China po ang may sabi yan, hindi ang inyong Principesa. Okay? Ngayon, ang 61 billion na sinasabi dito sa sinulat nung Senzaltro Otravia, gaano ba kalaki ang 61 billion? Sabi ko nga sa inyo, 170. According to Madam Imelda 170 ang offshore accounts ng pamilyang Marcos. Isingit na natin ngayon. Eto Ito yung interview ni Madam Imelda kay interview ni Mel Chanco kay Madam Imelda at pakinggan nyo ng maigi ikumpara natin yung 61 billion dollars na estate ni dating Pangulong Marcos sa ni-reveal naman ni Madam Imelda. Here, 170 banks that Marcos deposited money on. 170 banks. How much is 240 million? Nagkamali pa si Mel dyan, mga ate at kuya. Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion. Billion? Magkano daw? 240 billion. Again. How much is 240 million dollars? Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion. Billion? Okay. Billion. 240 billion. 240 billion. Maggamit tayo calculator para mabilis. Times or multiply natin by 57. Kasi dollars yun, di ba? Dollars ang sabi, di ba? Sige nga. Oh my goodness. Is it million? Million. The bill of lading. How much is 240 million dollars? Dollars. Oh my goodness. Okay, dollars. Million pa nga ang pagkabasa ni Mel nalimutan niya na pwede palang billions yun kasi ilang zeros meron. Okay? Oh my God, mga ate at kuya.
It's more than trillion. Ano bang susunod sa trillion? Anong susunod sa trillion? Maybe we can find it. Kasi iba na yung computation ko dito eh. 200 billion times 50, 240. My God. Anong susunod sa trillion? I-comment nyo nga. Next to trillion. Tingnan natin ha. Billion. Quintillion? Quintillion, zillion, quadrillion, Diyos ko po, Ginoo ko. What is the money next? Okay, trillion, quadrillion daw. Quadrillion, oh my God. So, 1 quadrillion, mga ate at kuya, ito, nakita ko dito. Ayan. After a trillion, there comes a number known as quadrillion. My God, quadrillion. So, sino ang pinakamayamang tao sa buong mundo? Marcos. At yun ang sabi ni George Bush, yung dating presidente ng Amerika. 1 quadrillion, 368 trillion. Yung 240 billion dollars na pinakita ni Madam Imelda kay Mel Tiangco. Ngayon sabihin ng mga Ensaymada vloggers kung nagfi-fake news ang prinsesa dito. Coming from the horse's mouth. Take note, 170 banks. Ang pinapakita pa lang ni Madam Imelda ay isang bank account. So 170 banks. Baka mamaya yung account nila hindi lang iisa sa isang bangko. Isang account pa lang yun. Sabi nga ni Madam Imelda sa interview ito, kaya niyang tapusin ang gutom hindi lang ng Pilipinas kundi sa buong mundo. Basta't makuha lang nila yung mga frozen assets nila dahil ill-gotten nga daw yan. At kapag nakuha nila, ibabalik naman nila sa taong bayan. Kaya yung Maharlika Fund, yung original po na gumawa ng Maharlika Fund ay ang mag-asawa, Madam Imelda and Apo Lakay. Pero iba yung ginawa ngayon, di ba? Iba yung investment fund ngayon. Ang panggagalingan po ng pondo ng Maharlika Fund, yung yaman nila at willing nilang ibigay. Thank you so much, Sarah Vina. Pero ang design ngayon ni PBBM at saka ng kanyang anak at ni Tamba ay investment funds pero kukunin sa mga bangko, sa mga GOCCs ng Pilipinas. Land Bank, DBP, muntika na rin yung SSS at GSIS. So bago pa mapakinabangan ng Pilipinas, kukunin pa yung mga kumikitang kabuhayan ng bansang Pilipinas. So hindi nyo talaga masasapa, isang account pa lang ang pinakita, quadrillion na. Kaya pa ba nilang ubusin yan? Quadrillion. Tapos 368 trillion, tama ba yun yung sa calculator ko? Ayan o. Isang savings account pa lang abroad yung pinakita kay Mel. Kaya lulang-lula si Mel. Kaya yung 61 billion, chicken feed yan. Katiting lang yan sa yaman nila. Kung pagbabasihan, nagsisinungaling ang nanay ni PBBM? I don't think so. Even the former president of the US, sinabi na ang pinakamayamang tao sa buong mundo ay hindi si Bill Gates, hindi si Mark Zuckerberg, si Marcos Sr. At sino ang kabiyak ni dating Pangulong Marcos? Madam Imelda. So that's their property, di ba? Conjugal property or whatever. Pag-aari ng mag-asawa. Kaya yung nakuha ni PBBM, kung totoo man to, putal lang ito. Pero trilyon na rin po ito eh. Halos 4 na trilyong piso. At anong kapalit nito? Kapahamakan ng mga Pilipino? Maiipit tayo sa giyera? Hindi lang tayo nabudol nung election. Well, sabi nga, siya naman talaga ang nanalo. Pero totoo ang 31 million baga na boto. Totoo yun. Okay, ikaw ang nanalo. Pangita naman sa mga meeting de avance, ikaw ang nanalo. Dinadagsa ng tao. Siyempre, kasama mo si VP Sara eh. So, VP Sara, alam mo sa sarili mong hindi lang ikaw ang nabudol. Hindi lang ang 31 million, pati ikaw, VP Sara. Halatang halata. Kumaripas ka na daw ng takbo. Sabi dito sa article na sinulat na dito, VP Sara, run away or tumakbo ka na, kumaripas ka na ng takbo palayo.
kay PBBM. Bukod sa pagnagalit ang taong bayan sa ginagawa ni PBBM ngayon, sa kanyang performance at kung ano man tong panlilinlang niya, o nga mamaya pag-usapan natin ha, may lumapag na naman na eroplano sa NAIA nang wala tayong kaalam-alam. Eroplano ng Anemika at ano kaya ang karga. So hindi lang tayo binobodol, ilalagay pa tayo sa kapahamakan. Sabi nga ni Miss Pepos, papatayin mo pa ang mga Pilipino dahil gustong-gusto ni PBBM, alam na niya, hindi niya kayang pigilan ang giyerang paparating. At sa tingin po ng marami yan ay mangyayari sa 2025. Ano ang gagawin natin kung sakasakaling magkagiyera? Dito na lang tayo sa Pilipinas, hahawak tayo ng armas, o tatakas tayo sa Pilipinas kahit ang daming sindikato sa immigration. I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.